Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1521-26. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Francis, nagkita tayong muli. Sa pagkakataong ito, sa sandaling bumalik ka sa Divine Kingdom, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Lumingon ang tagapagtanggol kay Francis at nagbigay ng nakakatakot na ngiti. Twilight Valley at wuhing nadama ang kanilang mga puso nanginginig. Ang layunin ng tagapagtanggol ay makuha lamang si Francis. Kung tungkol sa lahat, malamang na sila ay papatayin. Nang dumating ang tagapagtanggol, maging si Francis ay nagsimulang magpanik. Kung ito ay isang ordinaryong hari ng Diyos, maaari siyang lumaban kung ilalabas niya ang lahat ng kanyang reserba, ngunit ang tagapagtanggol ay hindi ordinaryong hari ng Diyos, at mayroon pa siyang pseudo-ancestral artifact. Ang isang casual na welga ay sapat na para mawala ang lahat. Francis, makikipagdeal ako sa iyo. Kung handa kang makipagtulungan sa pagbibigay ng Ninth God Eye, kaya kung iligtas ang iba. Sa sandaling ito, ang tagapagtanggol ay tumawa at gumawa ng isang panukala. Ang mga mukha ng grupo ni Francis ay nanigas. Walang inaasahan na ang tagapagtanggol ay gumawa ng ganoong panukala sa oras na ito. Ang Heaven's Legacy Race Protector ay talagang isang tusong sorrow. Si Francis sa loob ay nagmura. Talagang nahirapan siyang pumili. Nako, nakalimutan kong sabihin, inutusan ako ng Heaven Lord na pilayin muna ang iyong cultivation. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Dagdag ng tagapagtanggol na nagpasikat ng masamang ngiti. Malinaw na ipinahihiwatig ng tagapagtanggol na kung pumayag si Francis sa panukala, hindi na niya kailangang mapilayan ang kanyang paglilinang. Sa antas ng Diyos Panginoon, ang isa ay maaaring ituring na isang namumunong eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang pagkasira ng pagtatanim ng isang tao at ang pagpilit na magsimula sa simula ay mas malupit na kapalaran kaysa kamatayan. Bilang karagdagan, iniisip ni Francis na, kahit na mahuli siyang muli, maaari niyang gamitin ang thought teleportation para umalis, ngunit kung masira ang kanyang cultivation, hindi magagarantiyahan ang kanyang tagumpay. Ngunit ang mga bagay na ito ay para sa ibang pagkakataon. Si Francis ay nahaharap pa rin sa isang mahirap na pagpipilian. Biglang, isa pang mabigat na enerhiya ang bumaba sa mundo. Walang sino man sa inyo ang makakahawak sa kanya. Isang malalim at matunog na boses ang umalangaw-ngaw na naging dahilan upang manginig ang mismong espasyo. Ang maitim na ulap ay nagkalat, at ang apoy ay napatay. Ang lakas na ipinalabas ng dalawang hari ng Diyos ay agad na pinigilan ng misteryosong bagong dating na ito. Ang enerhiya na ito. Maaaring siya iyon. Nagdilim ang mukha ng tagapagtanggol, naging hindi sigurado ang kanyang mga mata. Sa di kalayuan, ang Diyos na si Haring Charflame at ang kanyang mga puwersa ay sobrang madilim din. Maaari bang? Ito ay isang Diyos. Nanlaki ang mga mata ni God King Charflame habang iniskan niya ang lugar. Ang Heaven's Legacy Race Protector ay may kaunting mga kaaway sa antas ng hari ng Diyos. Ang mga Diyos lang ang makakalaban sa ekspertong ito ng Heaven-defying faction. Anong nangyayari? Nagulat din si Francis. May nagpakita bang mas kakilakilabot na eksperto upang agawin ang ikasyam na mata ng Diyos? Swish! Biglang lumitaw sa langit ang isang tuwid na likod at kahangahangang lalaki na nakasuot ng damit na ginto at puti. Ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng nakasisilaw na puting kidlat na nagdulot sa kanya ng aura ng walang hanggan na pagka-Diyos. Kapag may sumalubong sa kanyang tingin, ang kanilang mga isipan ay agad na tinamaan ng isang hindi nakikitang pag-atake. Ang mga nakaraang krimen at masasamang gawain ay umusbong sa kanilang mga puso, na naging dahilan upang sila ay mapahiya at mahiyain. Natahimik ang mundo na parang lahat ng bagay ay yumuyuko bilang pagsuko sa lalaking ito. Ito ba ang kapangyarihan ng Divine Punishment God Eye? Bamantong hininga ang tagapagtanggol. Sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na parusa, walang anumang kasamaan sa mundo ang maaaring magtago. Lahat ay nakagawa ng mga mali sa kanilang buhay. Kaya, lahat ay naapektuhan sa isang tiyak na lawak ng Divine Punishment God Eye. Hindi ko akalain na ito ang banal na parusa na Diyos. Napayuko si God King Charflame, nagugulo ang isip niya sa gulat.
Hindi niya akalain na ang mga kaganapan ngayon ay makakaakit ng isa sa 8 Great God Eyes. Mata ng Diyos. Naramdaman ni Francis ang isang hindi kapani-paniwalang pamilyar na enerhiya mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Ngunit ang mga Diyos na mata ng Diyos ay mayroon ng mga mata ng Diyos. Ano ang kailangan nila ng 9th God Eye? Mga tao ng lahing pamana ng langit, umalis na kayo, mahinahong wika ng Divine Punishment God na nagsasaad ng utos na kailangang gawin. Hindi ko akalain na ang Divine Punishment God ay personal na darating. Dahil iyon ang kaso, umalis na tayo. Ang tagapagtanggol ay bumantong hininga, ang kanyang saloobin ay medyo kalmado. Ano? Si Beiming ay natigilan, kawalang kasiyahan at kadiliman ang bumalot sa kanyang isipan. Hindi niya akalain na hindi pa rin nila makukuha ang 9th God Eye. Ngunit dahil nakialam ang isang God Eye deity, walang magawa. Ang mga kilala bilang gods ay ang pinakamalakas na eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods, na mas mataas kaysa sa God Kings. Ang mga Diyos ay karaniwang walang kamatayan. Mula noong sinaunang panahon ay hindi pa nagkaroon ng salita ng isang Diyos na namamatay. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang mga Diyos. Kaya, sa sandaling lumitaw ang banal na parusa na Diyos, kahit isang taong kasing lakas ng tagapagtanggol ay agad na piniling umalis. Pumunta ka. Sa utos na ito, pinaalis ng tagapagtanggol ang mga miyembro ng Heaven-defying faction. Kahit na may pseudo-ancestral artifact, medyo malayo pa rin siya sa isang tunay na Diyos. At ang banal na parusa ay palaging isinasagawa ng Diyos hanggang sa wakas ang kanyang mga desisyon. Walang kahulugan ang pananatili nila doon. Pakiramdam ng grupo ni Francis ay lalong lumubog ang kanilang mga puso habang pinapanood nila ang pag-alis ng grupo ng Heaven's Legacy Race. Ang isang God Eye deity ay talagang isang mas makapangyarihang pag-iral kaysa sa grupo ng Protector. Marami ka, sumama ka sa akin. Nang makaalis na ang Heaven-defying faction, ang Divine Punishment God ay bumaling sa grupo ni Francis. Para saan? Tanong ni Francis. Bumalik sa lugar ni Chanwo. Ang banal na parusa ang sagot ng Diyos ay nagpatigil sa lahat. Ito ay lumabas na ang Diyos na ito ay hindi isang kaaway, ngunit isang taong dumating upang iligtas sila. Bagamat hindi nila alam ang dahilan, sapat na para sa kanila ang pagtakas lamang sa panganib. Tara na. Sa isang alon ng kamay ng Divine Punishment God, naglaho ang partido ni Francis. Ang tanging natitira ay ang grupo mula sa purgatoryong banal na lupain. Ha! Malungkot na buntong hininga si God King Charflame. Dalawang pangunahing tauhan ang lumitaw sa mga lupain ng banal na lupain ng purgatoryo na hindi niya kayang masaktan. Talagang nawalan siya ng anumang dignidad na dapat niyang pag-usapan. Ang Chenshan Zone, ang sikretong base ng Sage Faction. Swish! Napuno ng kidlat ang kalangitan nang biglang sumulpot ang isang grupo ng mga tao. Lahat sila ay may mga mukhang kaaya-ayang sorpresa. Noong una ay hindi sila naniniwala na talagang ibabalik sila ng banal na parusa ng Diyos. Pumunta ang grupo sa pinakamataas na palapag ng tore na may 6 na panig. Chanwo, ibinalik ko na sila, casual na sabi ng Divine Punishment God. Pinaghirapan kita. Napangiti si Chanwo. Ang dalawang ito ay lumitaw na magbahagi ng isang relasyon na mas malalim kaysa sa mga kakilala lamang. Sa sandaling ito, naunawaan ng lahat na si Chanwo ay humiling ng tulong ng Diyos sa banal na parusa. Sa nangyari, naghanda na si Chanwo para sa pinakamasamang kahihinatnan. Nang tila sila ay malapit ng mabaigo, ang banal na parusa na Diyos ay dumating upang iligtas sila. May utang na loob ako sa iyo pagkatapos ng lahat, ngunit nabayaran ko na ito ngayon, matatag na pahayag ng banal na parusa ng Diyos. Lahat ng tao sa mundo ay may mga tanong, at ang mga Diyos ay hindi naiiba. Minsan ay nagtanong siya kay Chanwo ng ilang katanungan kapalit ng isang pabor. Senior, ang aking lubos na pasasalamat sa pagliligtas. Agad na sinabi ni na Francis, Twilight Valley, at Wu Heng. Dati ay hindi sila sigurado kung bakit ang Diyos na hindi nila kilala ang nagligtas sa kanila. Ngayon lang nila nalaman ang dahilan at nagpasalamat sila. Huwag kang magmadaling bayaran ang pabor. Balak kong hilingin sa iyo na tulungan mo ako sa ibang bagay. Biglang tumawa si Chanwo. Para ba ito sa 9th God Eye? Ang Divine Punishment ang tingin ng Diyos ay napako kay Francis.
Kasabay nito, sinusuri ni Francis ang Divine Punishment God's Eye. Ang pares ng mga mata na ito ay tila pumutok sa walang katapusang puting kidlat, at ang pagtingin lamang sa kanila ay magiging sanhi ng hindi mabilang na mga damdamin ng pagkakasala na lumitaw sa isip ng isang tao. Bukod dito, ang isa ay magdadala sa kanyang sarili na walang halaga habang ito ay magiging isang malawak at kahangahangang bundok. Hindi ka interesado sa Ninth God Eye. Miyembro din siya ng God Eyes. Ngumisi si Chanwoo. Isang miyembro ng God Eyes. Maingat na sinuri ng Divine Punishment God si Francis. Sa 8 Great God Eyes, isa o dalawa lang ang naniwala sa pagkakaroon ng Ninth God Eye. Bagamat naramdaman ng Divine Punishment God ang isang napakapamilyar na aura mula kay Francis, nagkaroon siya ng isa pang kakaibang pakiramdam. Okay. Pagkatapos ay mananatili ako sa iyo para sa isang spell, biglang sinabi ng Divine Punishment God. Maaaring hulaan ng Divine Punishment God kung anong uri ng tulong ang nais ni Chanwoo. Tinutulungan lamang nito si Francis sa pagpapabuti ng kanyang lakas at paglilinang. Dahil pareho silang God Eyes, ang Divine Punishment God ay maaaring magbigay ng higit kay Francis kaysa sa iba. Ang Divine Punishment God ay bahagyang sumang-ayon na ibalik ang kanyang pabor kay Chanwoo, ngunit ito ay bahagi rin para sa kapakanan ng Ninth God Eye. Bilang may-ari ng Divine Punishment God Eye, hindi na niya kailangan ng isa pang God Eye. Ngunit ang sinumang mata ng Diyos ay magiging isang Diyos balang araw, at hindi na kailangang ipaliwanag pa ang katayuan ng isang Diyos sa sinaunang desolate realm of gods. Mayroong 8 mahusay na mata ng Diyos sa sinaunang desolate realm of gods, ngunit mayroon silang patas na sama ng loob sa isa't isa. Ang 8 Great God Eyes ay kasalukuyang nahahati sa mahalagang dalawang kampo. Sa isang tabi ay ang Life God Eye, Divine Punishment God Eye, at Space-Time God Eye. Sa kabilang panig ay ang Death God Eye, Samsara God Eye, at Destruction God Eye. Ang Myriad Forms God Eye at Destiny God Eye ay hindi kabilang sa alinmang paksayon. Sinubukan ng magkabilang panig na i-recruit ang dalawang God Eyes na ito, ngunit mahirap silang hanapin, partikular na ang Destiny God Eye. Kung ang Divine Punishment God ay bumuo ng magandang relasyon kay Francis dito at i-recruit siya, kung gayon kapag si Francis ay naging Diyos, madaragdagan niya ang kabuuang lakas ng kanyang paksayon. Makalipas ang ilang sandali, naghiwa-hiwalay ang lahat. Inilipat ni Francis si Angelica palabas ng kanyang Divine Kingdom. Brother Francis, ligtas na ba tayo ngayon? Si Angelica ay hindi masyadong komportable sa Divine Kingdom. Pagkatapos ng lahat, alam niya na sina Francis at Woo-heng ay nahaharap sa hindi kilalang panganib sa labas. Ang lugar na ito ay ang base ng Sage faction ng Heaven's Legacy race. Lubos kaming ligtas dito, nakangiting sabi ni Francis. Ang lugar na ito ay protektado ng Destiny Energy, kaya napakahirap para sa Heaven-defying faction na mahanap ang lugar na ito. At bukod pa riyan, narito rin ang banal na parusa na Diyos. Kasabay nito, pinangunahan ng Protector ang kanyang partido pabalik sa Divine Kingdom ng Heaven-defying faction. Ang Heaven Lord ay naghihintay sa tuktok ng gitnang isla sa buong oras na ito. Left Protector, hindi ko akalain na pati ikaw ay mabibigo. Baka sa mukha ng Heaven Lord ang pagtataka habang siya ay bumantong hininga. Napakatagal na panahon mula nang makatikim sila ng magkakasunod na kabiguan, at nangyari ang lahat pagkatapos ng paglitaw ng ika-9 na mata ng Diyos. Ang langit na Panginoon ay hindi lumilitaw na sinisisi ang tagapagtanggol dahil naiintindihan niya kung gaano kalakas ang tagapagtanggol. Kung nabigo man ang tagapagtanggol, malamang na nangangahulugan ito na nakatagpo siya ng isang dalubhasa sa Diyos. Ang banal na parusa na Diyos ay nagpakita. Bahagyang umiling ang Protector. Ang 8 Great God Eyes. Nagdilim sa galit ang mukha ng Heaven Lord. Gayunpaman, nakuha ko ang ilan sa dugo ni Francis. Marahil ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ibinalik ng tagapagtanggol ang kanyang kamay na nagpapakita ng isang glass tube na may butil ng dugo sa loob. Ang Ninth God Eye ay hindi mahahalata na binago ang kaluluwa at laman ni Francis. Marahil ay isang lihim na konektado sa Ninth God Eye ang nasa loob. Ang mga mata ng Heaven Lord ay kumislap ng matalas na liwanag. 1522. Matapos ilipat si Angelica palabas ng Dream Divine Kingdom, ipinaliwanag ni Francis ang dahilan ng insidente.
Ang heaven-defying faction ay kumilos lamang laban kay Angelica upang pilitin si Francis palabas. Tama lang na alam niya. Prangka rin si Francis tungkol kay Quincy. Pagkatapos ng lahat, pareho silang nasa sikretong base ng Sage faction, kaya sa huli ay magkakasalubong sila sa isa't isa. Ano? Quincy. Nanlamig ang mukha ni Angelica, na bigla sa balitang ito. Natural na nakilala niya ang pangalang ito. Ito ang nobya ni Francis. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Angelica na lalabas muli ang kanyang pangalan, at si Quincy mismo ay mapupunta sa lugar na ito. Kasalukuyan siyang kasama ng Sage faction, at wala siyang maliit na bahagi sa misyon na ito, patuloy ni Francis. Kung hindi dahil sa lakas ng destiny ng Sage faction, hinding-hindi nila mahahanap muna si Angelica, at mahuhuli na sana siya ng heaven-defying faction. At kung nangyari ito, tiyak na dadalhin si Angelica sa Divine Kingdom ng heaven-defying faction, kung saan kahit na ang Divine Punishment God ay hindi pa siya nagawang iligtas. Bukod pa rito, ang Divine Punishment God ay nagbabalik lamang ng isang pabor na utang niya kay Chanwo. Hindi niya kailangang direktang makipag-away sa makapangyarihang heaven-defying faction kahit na kaya niya. Quincy, para sa akin, siya. Nanlaki ang mga mata ni Angelica sa pagkalito. Hindi niya inaasahan na talagang mag-aalok si Quincy ng tulong sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, ginawa ni Francis, ang Light Race, ang Giant God Race, ang Sage faction, at Quincy ang lahat para mailigtas ang kanyang buhay. Ang pag-iisip ay nagpahiya kay Angelica. Sa sandaling ito, dahan-daang lumapit ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Nakakamangha na okay ka. Tumingin si Quincy kay Angelica at sinabi. Nagkita na silang dalawa noon sa Sacred True Dragon Gathering sa Azure Flower Continent. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Sa huli, ang taong ito ay tumulong sa pagliligtas sa kanya, kaya nagsalita si Angelica ng may taos-pusong pasasalamat. Tumayo si Francis sa gilid, labis na hindi mapalagay. Sa kanyang pananaw, medyo nakakagulat na ang dalawa ay hindi nagsimulang magtalo. Pagkatapos ng lahat, dahil kay Quincy, minsang humiwalay si Angelica sa grupo sa loob ng ilang panahon. Ate Angelica, kara-rating mo lang, kaya pumunta ako para tingnan kung may kailangan ka. Magiliw na ngumiti si Quincy. Nagulat si Angelica. Matapos sumulyap kay Francis, nagsalita siya na may napakakomplikadong ekspresyon sa kanyang mukha, wala akong kailangan sa ngayon. Salamat sa iyong pag-aalala. Nakikita ni Angelica na si Francis ay nahihirapan din sa isang malaking dilema. Malamang kamakailan lamang ay muling nakipag-ugnayan si Francis kay Quincy. Kung ikukumpara, mas maagang nakilala ni Francis si Angelica, at mas matagal silang magkasama. Ayaw niyang payagan ng ibang tao na ibahagi ang puwang sa puso ni Francis. Ngunit gustong ipaglaban ni Angelica ang kanyang sarili para sa puwang na ito, hindi ihagis ang problema kay Francis at gawin itong magulo sa kanyang isip sa kung anong pagpipilian ang gagawin. Kaya, nagpasya si Angelica na harapin ang lahat ng direkta. Sa gilid, nagulat si Francis. Sina Angelica at Quincy ay parehong kalmadong nagsasalita, at walang bakas ng pagtatalo sa hangin. Ito ay ganap na nabalisa sa inaasahan ni Francis. Nagtataka pa nga si Francis kung hindi na siya gaanong gusto ng dalawang babaeng ito kaya wala nang pakialam sa dati nilang pagkakaiba. Siyempre, mabilis niyang inalis ang ideyang iyon. Sa sandaling ito, isang malalim at matunog na boses ang umalangaw-ngaw sa tirahan ni Francis. Francis, lumapit ka sa akin. Si Angelica, hinahanap ako ng Divine Punishment God. Aalis na ako ngayon. Si Francis ay medyo nasasabik na hinahanap na siya ng The Divine Punishment God. Batay sa pag-uusap sa pagitan ng Divine Punishment God at Chanwo, sigurado si Francis na ang Divine Punishment God ay nanatili rito para sa kanyang kapakanan. Mabilis na nakarating si Francis sa tirahan ng Divine Punishment God. Pagbibigay galang sa Senior Divine Punishment. Yumuko si Francis. Manam. Kung gusto mong turuan kita, dapat mong tapat na sagutin ang mga tanong na itatanong ko sa iyo, diretso at matatag na nagsalita ang Divine Punishment God. Nagulat si Francis. Ang espiritual na mata ng Diyos ay ang kanyang pinakadakilang sikreto, at ang paglihim nito ay naging ugali na.
Ngunit ang Divine Punishment God ay may sariling God Eye at hindi rin nagpakita ng pagnanais para sa Ninth God Eye kahit alam niya ang kanyang tunay na pagkatao. Sa huli, tumango si Francis. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang umasa sa Divine Punishment God upang madagdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Ang pagkuha ng patnubay ng isang Diyos ay isang bagay na pangarap lamang ng maraming tao. Ano ang kakayahan ng iyong Ninth God Eye? Tuwirang tanong ng banal na parusa ng Diyos. Ang bawat isa sa 8 Great God Eyes ay may sariling ganap na domain. Ang Ninth God Eye ay malamang na hindi naiiba. Dapat ang soul daw at dream daw. Nang biglang tanungin ang tanong na ito, kahit si Francis ay hindi sigurado sa sagot. Ang Divine Punishment God ay medyo namangha. Kahit na siya ang Ninth God Eye, tila hindi lubos na alam ni Francis ang mga kakayahan ng kanyang God Eye. Ngunit sa soul daw at dream daw na binanggit ni Francis, ang Divine Punishment God ay may magaspang na pag-unawa sa mga kakayahan ng Ninth God Eye. Hindi ako eksperto sa mga aspetong ito. Bahagyang umiling ang Divine Punishment God. Malinaw na hindi siya ang tamang guro para kay Francis. Ang isang hari ng Diyos na may kasanayan sa soul daw o dream daw ay mas angkop. Ngunit si Chanwo ay hindi gagawa ng kahit anong kalokohan. Maingat na sinuri ng Divine Punishment God si Francis at nagpahayag ng pahiwatig ng pagkagulat. Nakaramdam siya ng enerhiya na mas kilalang kilala niya sa katawan ni Francis. Ang enerhiya ng Divine Punishment ng Senior ay dapat may koneksyon sa enerhiya ng Tribulation Lightning. Bukod sa Soul daw, nililinang din ng Junior na ito ang Lightning daw. Napansin ni Francis ang pagkalito ng Divine Punishment God at nagsalita. Basag. Pop. Kasabay nito, pinalabas niya ang kanyang Lightning Soul Body ng Tribulation Lightning Energy. Isang natatanging Lightning Soul Body. Hindi masama. Tumango ang Divine Punishment God. Tribulation Lightning Energy ay maaaring ituring na bahagi ng Divine Punishment Energy. Bagamat hindi ito kasing lakas ng Divine Punishment, napakalakas nito pagdating sa purong nakakasakit na lakas. Bilang Divine Punishment God, hindi lang niya matuturuan si Francis kung paano gamitin ang kanyang God Eye, ngunit maaari rin niyang pataasin ang kahusayan ni Francis sa Tribulation Lightning Energy. Ito ay tunay na gumawa sa kanya ng isang angkop na Tay. Francis. Okay. Pansamantala, sa lugar ko kayo maglilinang. Ang banal na parusa na sinabi ng Diyos. Tumango si Francis. Siya ang ikasyam na mata ng Diyos, ngunit kulang siya ng sapat na lakas, kaya kinailangan niyang mag-alala tungkol sa iba na nagnanais ng ikasyam na mata ng Diyos. Kaya, masigasig na ninais ni Francis na pataasin ang sarili niyang kapangyarihan. Mayroon akong isang pinakamataas na kasulatan na tinatawag na Tribulation Lightning Sacred Scripture. Gagawin ko ito para sa iyo. Kung ano ang maaari mong maunawaan ay ganap na nakasalalay sa iyong kakayahan. Ang Divine Punishment God ay tumayo at dinala si Francis sa kanyang Divine Kingdom gamit ang kanyang kamay. Ang Divine Kingdom na ito ay naligo sa sikat ng araw at puno ng buhay. Walang mga ulap sa kalangitan, tanging mga kumakaluskos na arko ng puting gintong kidlat. Tingnan mong mabuti. Biglang tumawag ang Divine Punishment God. Agad na nag-focus si Francis, pina-activate pa ang kanyang Dream God Eye. Hindi niya inaasahan na ang Divine Punishment God ay magsisimula kaagad sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga kasanayan mula sa isang paramount scripture. Marahil ay wala lang siyang pakialam sa mga ganoong bagay, ngunit para sa mga ekspertong iyon na mas mababa sa antas ng hari ng Diyos, ang paramount scriptures ay hindi mabibaylang kayamanan. Ang Divine Punishment, ang kahusayan ng Diyos sa enerhiya ng Divine Punishment ay walang kapantay sa sinaunang desolate realm of gods. Dahil ang Tribulation Lightning Energy ay bahagi ng Divine Punishment Energy, naiintindihan ito ng Divine Punishment God na halos walang makakapantay. Basag. Pop. Ang puting gintong pagkislap ng kidlat sa kalangitan ay dahan-daang napalitan ng enerhiya ng Tribulation Lightning. Ito ay ang parehong enerhiya ng Tribulation Lightning, ngunit ang enerhiya ng Tribulation Lightning na kinokontrol ng Divine Punishment God ay mas malakas kaysa kay Francis. Isinaaktibo ni Francis ang kanyang kaliwang mata at nagmamasid. Kakrak.
Kahit na ang Divine Punishment God ay nakatayo pa rin, ang Tribulation Lightning na enerhiya sa paligid niya ay baliw na umaalingaw-ngaw, lumilipat sa iba't ibang anyo na parang sinusubukan nilang ihayag kay Francis ang mahiwagang prinsipyo na namamahala sa universo. Pakiramdam ni Francis, kahit na ang ritmo ng kulog at kidlat ay naglalaman ng hindi mabilang na mga piraso ng impormasyon, kaya't walang oras upang kunin ang lahat ng ito. Kapag naunawaan na niya ang ilan sa mga nilalaman, itatatak ang mga ito sa kanyang kaluluwa, na nagiging isang prinsipyo na mauunawaan niya ngunit hindi ipinapadala sa iba sa pamamagitan ng mga salita. Unti-unting huminahon ang enerhiya ng Tribulation Lightning. Magtanim ka rito. Pagkatapos ng 2 buwan, pupunta ako para tingnan kung ano ang ginawa mo. Matapos sabihin ito, ang banal na parusa na Diyos ay umalis sa banal na kaharian. Ngunit para kay Francis, ito ay isang napakagandang sesyon ng pagtuturo mula sa Divine Punishment God. Ang napakaraming purong enerhiya ng Tribulation Lightning na pumupuno pa rin sa mundo ay iniwan dito ng Divine Punishment God para kay Francis. Umupo si Francis na naka-cross-legged sa lupa. Ang bahagyang nilalaman ng Tribulation Lightning Sacred Scripture ay lumitaw sa kanyang isipan, at nagsimula siyang maglinang. Paglinang ng kapigatian ng enerhiya ng kidlat ay napakalaking pakinabang sa kanyang lightning soul body. Bukod dito, ang mga diskarte sa linya ng dugo ng soul ni Francis ay konektado sa kanyang Tribulation Lightning Energy, at ang kanyang Tribulation Lightning Energy ay maaari ding pagsamahin sa Primal Chaos Energy. Ang pagpapalakas ng kanyang Tribulation Lightning na enerhiya ay magiging malaking tulong sa kabuuang lakas ni Francis. Dahil kailangan niyang ipakita ang kanyang pag-unlad sa loob ng 2 buwan, ganap na nakatuon si Francis sa Tribulation Lightning Sacred Scripture. Pagkalipas ng 2 buwan, ang kalidad ng enerhiya ng Tribulation Lightning ni Francis ay tumanggap ng malaking tulong, at naabot din niya ang isang bagong antas sa kanyang kahusayan. Swish! Ang Divine Punishment God ay biglang nagpakita. Magsimula, mahinahong sabi ng banal na parusa ng Diyos. Swish! Kaagad na inilipat ni Francis ang kanyang Tribulation Lightning Energy at Primal Chaos Energy, at ilang sandali pa, nakagawa siya ng Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Sa simula, kailangan munang likhain ni Francis ang Primal Chaos Divine Sword bago ito lagyan ng Tribulation Lightning Energy, ngunit ngayon, si Francis ay maaaring agad na lumikha ng isa. Swish! Pagkaraan ng ilang sandali, ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ay nahahati sa isang Primal Chaos Sword at isang Tribulation Lightning Sword. Hindi masama. Nililinang mo pa ang enerhiya ng Primal Chaos. Ang Divine Punishment God ay may mas mataas na opinyon kay Francis ngayon. Tila talagang minamaliit niya ang 9th God Eye. Si Francis ay hindi lamang nagkaroon ng kapangyarihan ng mata ng Diyos, kundi pati na rin ang iba pang nakakatakot na enerhiya. Ngayong inaprubahan na ng Divine Punishment God si Francis, sinimulan niyang turuan si Francis ng may higit na atensyon at atensyon. Ang banal na parusa na Diyos ay hindi lamang nagturo sa kanya sa Tribulation Lightning Energy, kundi pati na rin sa kung paano pagbutihin ang cultivation ng isang tao at tungkol sa God Eyes. Lumipas ang 3 taon sa isang kisap mata. Maliban sa paglilinang kasama ang Divine Punishment God, paminsan-minsan ay naglalaan si Francis ng oras upang pumunta at bisitahin sina Wu Heng, Angelica, at Quincy. Habang ginugol ni Francis ang oras na ito ay pangunahing nakatuon sa paglilinang, ang hindi inaasahang nangyari. Napagtanto niya na tila nagiging mas malapit sina Angelica at Quincy at ang kanilang relasyon ay hindi kasing lamig ng kanyang inaakala. Marahil ay dahil silang dalawa ay mula sa Azure Flower Continent. Walang masyadong kakilala si Angelica dito, at pareho silang babae, kaya natural lang siguro na mas naging close sila. Sa gitnang 6 na panig na tore, isang napakatandang sage ang nakatayo sa gitna ng sahig. Si Chanwo ay nakaupo sa itaas. Lord Chanwo, ang heaven-defying faction ay gumawa ng malaking hakbang. Iniulat ng pantas na may itim na damit. Oh! Anong ginawa nila? Ang mga mata ni Chanwo ay kumikinang. Nasakop nila ang Illusion God Sacred Land ng Qixing Zone. Agad na sumagot ang pantas na may itim na damit. Sa pagsakop sa isang sagradong lupain, ang heaven-defying faction ay tunay na nagpakita ng kapangyarihan nito.
Ang bagay na ito ay natural na nakakuha ng atensyon ng iba pang sacred lands, ngunit ang sinabi ng heaven-defying faction na dahilan ng pakikipaglaban ay ang God Lords of the Illusion God Sacred Land ay dati nang pumatay ng isang God Lord of the heaven-defying faction. Dahil nauwi sa wala ang negosasyon, pinili nitong magsimula ng digmaan. Ang dahilan ay sapat at ang ebidensya ay matatag. Nahirapan ng ibang mga paksayon na tumutol sa mga aksyon ng heaven-defying faction. Mukhang sisimulan na nila ang kanilang plano. Napapikit si Chanu sa pag-iisip ng ilang sandali bago tuluyang bumantong hininga. 1523. Sa loob ng divine punishment ng divine kingdom ng Diyos, nakaupo si Francis na naka-cross-legged sa loob ng tribulation lightning domain. Sa sandaling ito, inilabas niya ang kanyang kaluluwang katawan upang maranasan at makuha ang malakas na enerhiya ng tribulation lightning sa paligid nito. Sa ilalim ng pangmatagalang tempering ng tribulation lightning energy, naabot ng soul intent ni Francis ang rurok ng second heaven, isang hakbang lang ang layo mula sa third heaven. Si Francis ay gumawa din ng napakalaking pag-unlad sa kanyang lightning law at nasa bingit ng maabot ang maagang yugto ng pag-unawa. Naabot din ni Francis ang isang bagong antas sa kanyang tribulation lightning ay bloodline techniques at sa kanyang kakayahang pagsamahin ang primal chaos energy sa tribulation lightning energy. Sa buod, ang kabuoang lakas ni Francis ay tumaas ng malaki. Kung makaharap niya muli si Bing-ing, tiwala siya na mabilis niyang matatalo at mapapatay siya. Mahirap isipin na, sa loob lamang ng ilang maikling taon, si Francis ay gumawa ng napakaraming pag-unlad bilang isang Diyos na Panginoon. Ang lahat ng ito ay salamat sa Divine Punishment God. Siyempre, hindi lang si Francis ang umuunlad. Sa loob ng Dream Divine Kingdom, ang Black Destruction Dragon, ang kanyang mga clone, at ang mga sinaunang hayop ay naging mas malakas din. Napatay ni Francis ang isang Divine Emissary at ilang Palace Kings, at ipinamahagi niya ang mga samsam mula sa labanang ito ayon sa antas ng tagumpay na naabot ng kanyang mga nasasakupan. Marami sa mga mahalagang mapagkukunang nakuha ni Francis ay ipinasa sa kanyang mga nasasakupan. Kinuha din ni Francis ang ilan sa mga mahalagang mapagkukunan at ang fragment ng ancestral artifact ng God Lord Tyrant Dragon sa Black Destruction Dragon. Ang Light Race at Giant God Race ay sabik na lumakas ng napakabilis. Mas kailangan nila ng mga mapagkukunan at kakaunti ang gamit para sa isang fragment ng ancestral artifact na may destruction law, kaya hinayaan nila si Francis na magkaroon nito. Ang mga mapagkukunang ito at ang fragment ng ancestral artifact ay nagbigay daan sa Black Destruction Dragon na maayos na makapasok sa second heaven, na labis na nagpalakas ng lakas nito. Samantala, ang kanyang mga clone ay lubos na pinalakas sa pamamagitan ng maraming mapagkukunang magagamit sa kanila at ang mga lihim na sukat at pag-install ng Sage Faction. Ang may-ari ng Eye of Samsara, si Fernan, ay nasira sa antas ng Diyos na Panginoon. Ang iba pang mga clone ay nasa tuktok ng unang langit at napakalapit ng maabot ang ikalawang langit. Hindi rin nagpapabiye si Angelica, at ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa cultivation. Kahit nakamakailan lamang siya ay nakapasok sa antas ng Panginoon ng Diyos, kailangan niya ng napakakaunting oras upang patatagin ang kanyang mga pundasyon. Si Angelica ay may legacy ng God Martial Race, at sa napakaraming eksperto dito nagagabay sa kanya, napakabagal niyang pag-unlad, ang kanyang lakas ay umuusad ng mabilis. Naroon din ang Giant God Hall. Ang Giant God Hall ay muling naitatag dito. Sa perpektong kapaligiran ng pagtatanim na ito, ang kabuoang lakas nito ay lumaki. Ang Grand Elder, na nakarating sa pinakamataas na First Heaven matagal na ang nakalipas, sa ilalim ng patnubay ng mga miyembro ng Upper Echelon ng Sage Faction, ay pumasok sa Second Heaven. Ngunit ang higit na nasasabik sa Giant God Hall ay ang Hallmaster na si Wu Hing ay pumasok sa Third Heaven. Isang araw, umalis si Francis sa Divine Punishment God's Divine Kingdom para makipagpalitan ng ilang pointer kay Wu Hing at Twilight Valley. Sa kanyang panahon sa Sage Faction, madalas mahanap ni Francis ang dalawang ito upang makipagpalitan ng mga pointer. Sa mga pagsasanay na ito, hindi niya gagamitin ang mga kakayahan ng Ninth God Eye. Sa simula, isang beses natalo si Francis.
Pagkatapos ng lahat, ang Twilight Valley ay abnormal na malakas, at kapag ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan at natulungan ni Wu Heng, mahihirapan si Francis na manalo ng hindi ginagamit ang Ninth God Eye. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, binaligtad ni Francis ang sitwasyon, at mula noon, hindi siya natalo kahit isang beses. Halika, mahinahong sabi ng Twilight Valley. Brother Hanford, hindi ka namin hahayaang manalo ng ganoon kadali sa pagkakataong ito. Bahagyang ngumiti si Wu Heng. Swish! Ngumiti rin si Francis. Paglingon niya, natipon niya ang enerhiya ng Primal Chaos at enerhiya ng Tribulation Lightning, na agad na pinagsama ang mga ito sa isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Sa kabilang panig, ang Twilight Valley at Wu Heng ay naging malungkot. Isinaaktibo nila ang buong kapangyarihan ng kanilang mga bloodline at naghanda na gamitin ang lahat ng kanilang lakas. Ang isang tagalabas na nakakita nito ay tiyak na makakahanap ng walang katotohanan na ito. Ang mga eksperto sa Third Heaven ng Light Race at Giant God Race ay aktwal na ginagamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan laban sa iisang Second Heaven. Swish! Ang Twilight Valley ay naging isang ethereal streak ng liwanag habang siya ay bumaril patungo kay Francis. Gamit ang isang kumpas ng kanyang palad, nagpakawala siya ng sunod-sunod na talim ng enerhiya ng time, at ang mga ito ay dumating ng walang tigil na tila sila ay sinasalamin ng sikat ng araw sa ibabaw ng isang lawa. Ang mga mata ni Francis ay naging mahigpit habang tinutusok niya ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Boom! Bang! Ang buong mundo ay nanginig sa ilalim ng nakakatakot na pagsabog na ito. Sa isang tulak ng espada ni Francis, nagtagumpay siyang ganap na sirain ang isang bahagi ng mga blade ng enerhiya ng oras. Pero mas maraming time blades ang umaangal sa kanya mula sa ibang anggulo. Ang isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ay hindi magiging sapat upang palayasin silang lahat. Basag! Pop! Sa sandaling ito, ang kidlat ay sumabog mula sa Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Ang kidlat na ito ay kumalat mula sa espada at naging lambat ng kidlat. Mula sa malayo, lumilitaw na si Francis ay hindi may hawak na espada, ngunit isang payong. Ito ay resulta ng paglilinang ni Francis. Maaari niyang magkaroon ng Tribulation Lightning Energy na nakakabit sa Primal Chaos Divine Sword na sumailalim sa iba't ibang pagbabago. Sa pamamagitan ng enerhiya ng Tribulation Lightning na kumalat sa isang lambat, ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ay mayroon na ngayong mas malaking saklaw ng pag-atake. Boom! Hiss! Sa pamamagitan ng pag-wave sa paligid ng Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ngayon, nagawa niyang agad na maalis ang mga blades ng enerhiya ng oras. Pagkalipas ng ilang sandali, naalis na ni Francis ang mga talim ng oras na ito. Sa sandaling ito, biglang sumalakay si Wu Heng. Walang hangganang bigat ang biglang bumalot kay Francis. Kasabay nito, inipon ni Wu Heng ang kanyang bloodline na enerhiya at banal na kapangyarihan at paulit-ulit na inilabas ang kanyang mga daliri, nagpakawala ng ilang matulin na bolts ng enerhiya kay Francis. Wu! Bilang tugon, iwinagayway ni Francis ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword, na naglabas ng mga bolts ng Primal Chaos Tribulation Lightning na enerhiya. Sa kakayahan ng obserbasyon ng espiritual na mata ng Diyos, nagawa niyang tumpak na hampasin ang bawat pag-atake ni Wu Heng gamit ang katumbas na sword bolt. Boom! Bang! Ang galit na pagsabog ay pinilit si Wu Heng na umatras ng ilang hakbang. Napakalakas ng enerhiya. Nagulat si Wu Heng. Naabot na niya ang Third Heaven, ngunit sa mga tuntunin ng mga pag-atake ng Divine Power, mas mababa pa rin siya kay Francis. Sa natitirang bahagi ng labanan, lahat ng mga pag-ataking sinubukan ni Wu Heng at Twilight Valley ay napigilan ni Francis. Sa mga tuntunin ng bilis, kahit ang Twilight Valley ay hindi makalaya sa pagtugis ni Francis. Sa huli, pumayag ang Twilight Valley at Wu Heng. Anak, masyado kang lumakas. Hindi napigilan ng Twilight Valley na mapabuntong hininga. Hindi niya inaasahan na siya, isang Third Heaven of the Light Race, na nagtatrabaho kasama ng isa pang Third Heaven, ay kailangan pa ring umamin kay Francis. At hindi man lang ginamit ni Francis ang Ninth God Eye. Aalis muna ako.
Bumalik si Francis sa banal na parusa sa Divine Kingdom ng Diyos upang linangin. Ngunit pagdating niya, napagtanto niya na wala na doon ang Divine Punishment God. Mukhang umalis na ang Divine Punishment God. Emosyonal na bumantong hininga si Francis. Nabanggit na ito ng Divine Punishment God kay Francis. Ngunit si Francis ay kontento na sa 3 taong patnubay na natanggap niya mula sa isang Diyos. Bukod pa rito, nakagawa si Francis ng sapat na pag-unlad sa kanyang enerhiya ng Tribulation Lightning. Ngayong wala na ang banal na parusa ng Diyos. Sinimulan ni Francis na linangin ang Primal Chaos Scripture. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang pangunahing sining. 3 taon ng paglilinang ang naging napakatibay ng pundasyon ni Francis. Maaari na niyang subukang pataasin ang antas ng kanyang paglilinang. Hinati niya ang kanyang isip sa 2 bahagi. Ang unang bahagi ay nakatuon sa paglilinang ng mga pamamaraan at pag-unawa sa mga batas. Ang iba pang bahagi ay pinag-aralan ng malalim na kasanayan sa pakikipaglaban ng Primal Chaos Scripture. Matagal nang naging bihasa si Francis sa Primal Chaos Lock. Oras na ngayon para matuto ng mas makapangyarihang mga kasanayan sa Primal Chaos. Pagkatapos ng ilang pag-filter, nagpasya si Francis na linangin ang isang kasanayan na tinatawag na Primal Chaos Domain. Kapag ginamit, ang kasanayang ito ay bubuo ng Primal Chaos Domain. Sa loob ng domain na ito, ang enerhiya ng Primal Chaos ni Francis ay mapapalakas, at magkakaroon siya ng walang katapusang pagkukunan ng enerhiya na makukuha. Tulad ng para sa kanyang mga kaaway, makikita nila na ang iba pang mga uri ng banal na kapangyarihan ay masusupol at lalamunan sa loob ng domain. Lumipas ang isa pang 3 taon. Ginugol ni Francis ang lahat ng 3 taon sa paglilinang. Nakagawa na siya ng kaunting pag-unlad sa Primal Chaos Domain, at ang kanyang divine power ay maayos ding nakarating sa rurok ng Second Heaven. Primal Chaos Domain. Habang sumisigaw si Francis, nagpatawag siya ng napakaraming Primal Chaos na enerhiya mula sa kanyang katawan na sumanib sa mundo. Ilang sandali pa, ang isang lugar para sa 1,000,000 li sa paligid niya ay naging madilim at madilim. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay nagsimulang sumipsip ng lahat ng bagay sa loob ng lugar na ito habang ang hindi mabilang na mga agos ng enerhiya ng Primal Chaos ay lumipad sa hangin. Sa lugar na ito, madaling mapatawag ni Francis ang enerhiya ng Primal Chaos na nagbibigay sa kanya ng malaking tulong sa kapangyarihan. At sino mang pumasok sa lugar na ito ay masusupol ng husto, ang kanilang mga pag-atake ay patuloy na nilalamon. Isang araw, tinapos ni Francis ang kanyang pag-iisa at naghanda na hanapin ang Twilight Valley at wuhing para masubukan niya ang ilan sa kanyang mga bagong diskarte, ngunit nang tapusin niya ang kanyang pag-iisa, nakita niyang nasa malapit si Angelica at tila matagal nang naghihintay. "Angelica, anong meron?" tanong ni Francis. "Kanina, noong nakikipag-usap ako sa mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race, nalaman ko na kamakailan lang ay nagkaroon ng ilang problema ang spiritual race," prangkang sabi ni Angelica. Matapos mawala sa espiritual na lahi sa loob ng mahabang panahon, napaka-normal na makipag-ugnayan. Nang gawin niya ito, nalaman ni Angelica na ang espiritual na lahi ay nagkaroon ng malaking problema. Si Angelica ay miyembro ng spiritual race, at mula sa sandaling dumating siya sa ancient desolate realm of gods, halos ginugol niya ang lahat ng oras niya sa spiritual race. Ang espiritual na lahi ay nagtrato sa kanya ng mabuti, kahit na ipinagkatiwala ang hinaharap nito sa kanya. Naramdaman ni Angelica ang matinding pakiramdam ng pagiging kabilang sa espiritual na lahi. "Babalik ako sa iyo upang tingnan," agad na alok ni Francis. "Ngunit, kapatid na Feng, ikaw." Nagulat si Angelica. Kahit na mas lumakas si Francis, hindi pa rin niya naabot ang antas kung saan masisiguro niya ang kaligtasan ng Ninth God Eye. At kung gusto pa rin ng heaven-defying faction na makuha ang Ninth God Eye, tiyak na magkakaroon ito ng mga especially iya sa paligid ng spiritual race. Hindi na kailangang mag-alala. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang Divine Punishment God ay hindi lamang nag-utos kay Francis pagdating sa Tribulation Lightning Energy at pangkalahatang mga problema sa cultivation. Tumulong din siya kay Francis sa pag-aaral ng mga kakayahan ng Ninth God Eye.
Sa 3 taong iyon ng paggabay mula sa Divine Punishment God, ang mga kakayahan ng Dream God ay lubos na napabuti. Halimbawa, ang dreamification ay mayroon na ngayong mas malaking saklaw, mas malaking epekto, at mas mababang gastos. Ang kakayahan ng realization ay naging mas hindi makatwiran. Noong nakaraan, ang dreamification ay epektibo lamang sa mas maliliit na bagay, ngunit pagkatapos ng panahong iyon ng pag-aaral at pagsasanay, ang dreamification ay maaari na ngayong matagumpay na mag-target ng isang bagay na kasing laki ng isang ordinaryong silid. Nagkaroon din ng thought teleportation. Ngayon, hindi na kailangan ni Francis na makatulog. Kailangan lang niyang gumawa ng dream dimension para magamit ang kakayahan. Ito ay lubhang nagbawas sa oras na kailangan para sa thought teleportation. Nangangahulugan din ito na si Francis ay may mas malaking pagkakataon na makatakas mula sa anumang hindi kilalang mga panganib. Kaya, kahit na kumalat ang heaven-defying faction sa spiritual race, tiwala si Francis sa kanyang mga pagkakataong makatakas ng hindi nasaktan. Ngunit dahil ang bagay na ito ay medyo mahalaga, nagpasya si Francis na tanungin ang pantas. Francis, dahil sa kasalukuyang mga pangyayari, kahit na ang matandang ito ay hindi masyadong mahulaan, mahinahong sabi ni Chanwo. Anong nangyari? Naramdaman ni Francis na maraming bagay ang nangyari habang siya ay naglilinang. 3 taon na ang nakalipas, ang Illusion God Sacred Land ng Chishing Zone ay nagsimulang makipagdigma sa heaven-defying faction. Sa huli, ang Illusion God Sacred Land ay nasakop. Sa kasalukuyan, ang heaven-defying faction ay malayang kumikilos sa loob ng Ancient Desolate Realm of Gods. Dahan daw ang sabi ni Chanwo. Kahit na ang heaven-defying faction ay mas aktibo na ngayon, nag-iwan ito ng kaunting ebidensya ng mga aktibidad nito, kaya parang isang ordinaryong pangkat ng Sacred Land. Gayunpaman, alam ng maraming paksayo na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Bagaman ang matandang ito ay hindi nagrekomenda na umalis ka, ang matandang ito ay nahulaan na ang heaven-defying faction ay tila walang gaanong pagnanais para sa Ninth God ay sa kasalukuyan, dagdag ni Chanwo. Marahil habang tumatanda si Francis, ang mga pagkakataong matagumpay na makuha ang Ninth God ay nabawasan, na naging dahilan upang sumuko na lang ang heaven-defying faction. 1524. Bagaman ang matandang ito ay hindi nagrekomenda na umalis ka, ang matandang ito ay nahulaan na ang heaven-defying faction ay tila walang gaanong pagnanais para sa Ninth God ay sa kasalukuyan, dagdag ni Chanwo. Marahil habang tumatanda si Francis, ang mga pagkakataong matagumpay na makuha ang Ninth God ay nabawasan, na naging dahilan upang sumuko na lang ang heaven-defying faction. Gayunpaman, may isa pang posibilidad. Maaaring binago lang ng heaven-defying faction ang pangunahing layunin nito. Ganun ba? Medyo nagulat si Francis. Natural na maganda kung ang heaven-defying faction ay sumuko sa Ninth God ay. Nangangahulugan ito na ang pag-alis niya sa oras na ito ay hindi gaanong mapanganib. Feng, magkita tayong muli. Nagpaalam si Quincy. Magkita tayong muli, Elder Quincy. Humajejek si Angelica. Sa kanyang panahon sa Sage Faction, ang kanyang relasyon kay Quincy ay naging mas hindi na awkward, at nagkaroon pa sila ng pagkakaibigan. Ngunit sa kanyang puso, itinuring pa rin ni Angelica si Quincy bilang isang karibal. Pagkatapos magpaalam, naghanda si Francis na umalis. Ang paglipad pabalik sa spiritual race ay natural na hindi isang opsyon, at kahit na ang teleportation array ay magtatagal. Ang paggamit ng thought teleportation ay magtatagal lamang ng ilang sandali. Matapos ilipat si Angelica sa Divine Kingdom, ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at lumikha ng Dream Dimension. Ang tirahan ni Francis sa loob ng spiritual race ay nabuo sa Dream Dimension. Ngunit sa pagkakataong ito, nabigo ang thought teleportation. Ang dahilan ay malamang na ang tirahan ni Francis ay binago. Kaya, binago ni Francis ang kanyang target sa All Spirit Hall ng spiritual race. Ang All Spirit Hall ay kung saan iniimbak ng spiritual race ang mga sining at kasanayan nito. Noon, pinili ni Francis ang Chaos 7 Void Origin Technique mula sa pinakamataas na palapag ng All Spirit Hall. Kumpiyansa siya na hindi basta-basta mababago ang ganoong mahalagang lugar. Tulad ng inaasahan. Swish!
Nagtagumpay ang thought teleportation, at lumitaw si Francis sa pinakamataas na palapag ng All Spirit Hall. Ang mga sining sa pinakamataas na palapag ay may mataas na pangangailangan, kaya ang sahig ay kasalukuyang desyerto. Ngayong nakabalik na sila sa spiritual race, inilipat ni Francis si Angelica palabas ng kanyang divine kingdom. Nandito na tayo. Si Angelica ay nabigla. Nag-iisip siya kanina kung pinaalis siya ni Francis dahil nagkaroon siya ng problema. Nakarating na rin si Angelica sa pinakamataas na palapag ng All Spirit Hall. Talagang hindi siya naglakas loob na paniwalaan ang kanyang sariling mga mata habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid. Brother Francis, paano ito posible? Ang maselang at magandang mukha ni Angelica ay nagulat. Malamang na kahit sino ay magugulat kung sila ay agad na dadalhin pabalik sa espiritual na lahi mula sa kanilang kinaroroonan. Isang espesyal na kakayahan ng mata ng Diyos, simpleng paliwanag ni Francis. Pagkatapos, umalis sila ni Angelica sa All Spirit Hall. Siyempre, bahagyang binago ni Francis ang kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming tao sa espiritual na lahi. Habang sila ay pababa, ang mga tao sa ibabang palapag ay napatingin sa mag-asawa at agad na namangha. Hindi ba si Angelica iyon? Isang rank 7 ancient god na miyembro ng spiritual race ang bumulong sa gulat. Hindi ba matagal nang umalis si Angelica sa spiritual race para maasa ang sarili? Bakit siya biglang lumitaw sa All Spirit Hall? Bilang karagdagan, sino ang lalaking katabi ni Angelica? Paanong hindi pa nila siya nakita noon? Siya ba ay isang bagong manliligaw na natagpuan niya sa labas ng mundo? Junior Sister Angelica, kailan ka nakabalik? Isang makatarungan at makisig na lalaki ang dahan-daang lumakad, may sabik na ngiti sa kanyang mukha. Ang taong ito ay walang iba kundi ang ancient god Ice Origin. Siya ang pangunahing puwersa ng pangkat ng spiritual race sa laban sa pagsusugal laban sa Blazing Gold Race, at nang maglaon, sa digmaan sa pagitan ng dalawang karera, siya at ang kanyang ama na Ancient God Blue Distance ay tumakas sa harap ng panganib, na naging dahilan upang sila ay maging katatawanan ng spiritual race. Kakabalik ko lang. May nangyari ba sa spiritual race kamakailan? Naghahanda lang si Angelica na umalis, ngunit bigla siyang huminto at tinanong ang tanong na ito. Ang Ancient God Ice Origin ay itinuring na isang kababalaghan ng spiritual race at nagtataglay ng ilang katayuan. Malamang alam niya kung ano ang nangyayari. Kung ang pinag-uusapan mo ay tungkol sa mga malalaking kaganapan, isa lang. Ilang araw na ang nakalipas, ang Grand Elder ay pumasok sa ikalawang langit, tinalo ang Patriarch, at kinuha ang kanyang posisyon. Agad namang sumagot ang Ancient God Ice Origin. Oh, ganun ba? Medyo nagulat si Angelica. Kahit na nakapasok ang Grand Elder sa Second Heaven, mahihirapan siyang talunin ang isang Senior Second Heaven. Angelica, sino ito? Tumingin kay Francis ang Ancient God Ice Origin na may bakas ng puot. Hindi niya maalala ang sino mang tulad nito sa spiritual race, ngunit mukhang napakalapit niya kay Angelica. Hindi pinansin ni Angelica ang tanong at dinala si Francis palabas ng All Spirit Hall at sa core area ng spiritual race. Hey, Angelica, hindi ka na ang ipinagmamalaking anak ng espiritual na lahi. Pinanood ng Ancient God Ice Origin si Angelica at malamig na tumawa sa pang-aalipusta. Angelica, may mali, mensahe ni Francis. Ngayon lang, ang ilan sa mga tao sa All Spirit Hall ay binaril ng mga kaoy na hinala at masasamang tingin kay Angelica. Alam ko. Hahanapin ko si Master. May napansin ding kakaiba si Angelica. Ang kanyang Panginoon ay ang ikatlong elder ng lahing espiritual at nagtataglay ng isang iginagalang na katayuan. Ngunit sa sandaling ito, isang medyo mataba na elder ang bumaba kasama ang apat na half-step na God Lords. Ang limang ito ay naglabas ng invisible pressure na naging dahilan upang agad na umatras sa takot ang lahat sa lugar. Maligayang pagdating, Patriarch. Ang mga miyembro ng espiritual na lahi ay tumawag mula sa malayo. Ang matambok na elder na ito ay ang Grand Elder ng spiritual race, kahit na siya na ngayon ang Patriarch nito at namuno sa buong spiritual race. Grand Elder, ano ang kahulugan nito? Nanlamig ang mukha ni Angelica.
Alam na niya na ang Grand Elder ay ang spiritual race patriarch, ngunit kahit na siya ay kakabalik lang, ang taong ito ay personal na sumalubong sa kanya habang naglalabas ng napakalinaw na puot. Angelica, bilang isang pangunahing disipulo ng espiritual na lahi, lumabas ka ng mag-isa at nagdulot ng malaking sakuna. Hindi mo pa ba alam kung ano ang iyong mga krimen? Nagdilim ang mukha ng Grand Elder. Bagaman hindi pa nagagalit, nag-aninag siya ng napakalaking dignidad. Ang panggigipit ng isang Diyos na Panginoon ay agad na bumagsak sa espiritual na lahi, na naging dahilan upang ang lahat ay tumahimik sa takot. Anong uri ng sakuna ang ginawa ko? Tinitigan ni Angelica ang Grand Elder, higit na napagtanto na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng tila. Noong nakaraan, kahit anong uri ng pagkakamali ang nagawa niya, hindi siya sisisihin ng espiritual na lahi at paprotektahan pa nga siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Grand Elder ng spiritual race ay tila naging abnormal na malupit, kahit na siya mismo ang humawak sa interogasyon. Hindi naalala ni Angelica na gumawa siya ng anumang uri ng kakilakilabot na krimen. Dahil hindi mo aaminin ang iyong mga pagkakamali, ang patriarch ang personal na kukuha sa iyo. Sigaw ng Grand Elder. Sa kanyang tabi, agad na lumipat ang apat na elder ng enforcer, pinalibutan si Angelica. Whoosh! Lumipad pasulong ang Grand Elder, at sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay, pinakawalan niya ang isang malawak na ulap ng mga tipak ng yelo na anyong isang napakalaking hayop. Napaungol si Angelica habang pumailan lang sa hangin. Isang violet na blade ng enerhiya ang nabuo sa kanyang mga kamay at inihagis niya ito pasulong. Boom! Bang! Bumagsak! Habang nagsasagupaan ang dalawang enerhiya, ang paligid ay nahuhulog sa mga tipak ng kristal. Sa dikalayuan, ilang nangungunang klaseng nanunood na True Gods ang nahuli sa bagyong ito ng mga tipak ng kristal at agad na napatay. Nasaan ang aking amo? Tumahol si Angelica. Mula nang siya ay maging isang Diyos na Panginoon, si Angelica ay tahimik na naglilinang sa Sage faction. Ang kanyang lakas ay nakaranas ng napakalaking paglukso, at siya ngayon ay isang tuktok na unang langit. Angelica, naglakas loob kang salakayin ng spiritual race patriarch. Sumasalungat ka sa kalooban ng langit sa pamamagitan ng paghampas sa iyong superior isang taksil na gawa. Hindi sinagot ng Grand Elder ang tanong ni Angelica. Sa halip, muli niyang ipinahayag ang mga krimen ni Angelica. Swish! Isang Asher Saber ang lumitaw sa kamay ng Grand Elder na naglabas ng nagyayelong aura na naging sanhi ng pagbaba ng temperatura ng buong espiritual na lahi ng ilang degree. Pinaandar ni Francis ang kanyang kaliwang mata. Ang lahat ng mga bagay na ito ay masyadong abnormal. Ang pagbabalik ni Angelica ay talagang nagdulot ng personal na pag-atake mula sa Grand Elder ng spiritual race. Ang Grand Elder ay kasalukuyang pangalawang langit. Samantala, si Angelica ay umalis sa espiritual na lahi bilang isang rank 9 ancient god. Nangangahulugan ito na alam ng Grand Elder kung ano ang naranasan ni Angelica sa labas. Kung hindi sana siya personal na nakialam. Ito ay... Habang itinuon ni Francis ang kanyang kaliwang mata sa Grand Elder, isang pagkabigla ang lumitaw sa kanyang mukha. Agad niyang naintindihan ang nangyayari. Boom! Bang! Bumagsak! Sa kalangitan, ipinagpatuloy ng Grand Elder at Angelica ang kanilang matinding sagupaan. Bagamat medyo mahina ang cultivation ni Angelica, mahusay niyang magagamit ang lahat ng uri ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, ang kakayahan niyang gamitin ang mga ito ay higit pa sa Grand Elder. Ang mga sinaunang Diyos na nanunood mula sa malayo ay nabigla lahat sa tanawing ito. Si Angelica ay talagang nagagawang suntok sa Grand Elder. Nanginig sa takot ang Ancient God Ice Origin. Sa kabutihang palad, wala siyang ginawa kay Angelica, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ngunit habang malakas si Angelica, mahuhulog pa rin siya rito. Nasaan ang aking amo? Muling tinanong ni Angelica ang Grand Elder. Ang Grand Elder ay nanatiling walang alam sa paulit-ulit na tanong ni Angelica. Baka sa kanyang mukha ang layuning pumatay habang nagpaputok siya ng sunod-sunod na nakamamatay na pag-atake. Heaven Radiance Palm. Ganap na na-activate ni Angelica ang kanyang bloodline at pinakawalan ang kanyang divine power sa anyo ng isang engranding palad.
Ang enerhiya ng mundo ay nagtatagpo sa napakalaking violet na palad na ito. Ang lakas ng pag-ataking ito ay lumaki mula sa pinakamataas na unang langit hanggang sa antas ng ikalawang langit. Binasag ng Asher Cloud ang langit. Ang Grand Elder ay paulit-ulit na ikinasa ang Asher Saber, na lumikha ng isang bagyo ng mga kristal na yelo. Boom! Bang! Bumagsak! Nagsalpukan ng dalawang atake. Ang buong espiritual na lahi ay umindayog at nanginginig. Kung hindi dahil sa ang katunayan na ang mga gusali ay espesyal na itinayo at higit pang pinalakas ng mga array, lahat sila ay nawasak. Ang labanan sa pagitan ni Angelica at ng Grand Elder ay natigilan sa iba pang mga upper echelon na miyembro ng spiritual race. Hindi nila akalain na ang makalangit na anak na babae ng espiritual na lahi ay magiging matured sa antas na ito. Ngunit sa oras na ito, ang buong espiritual na lahi ay nasa ilalim ng kontrol ng Grand Elder. Kailangang sundin siya ng lahat. Ang pangatlong Elder at pangalawang Elder ay lumaban sa Grand Elder, kaya sila ay nakulong sa ipinagbabawal na lupa. Sino ang lalaking kasama ni Angelica? Isang sinaunang Diyos ang biglang tumingin kay Francis. Halata sa katotohanan na si Francis ay ganap na maayos sa kabila ng pagiging malapit sa labanan na siya ay nagtataglay ng pambihirang paglilinang. Kahit sino pa siya, masasama ang wakas niya. Ngumisi ang Ancient God Eyes Origin. Nagawa ng Grand Elder na palitan ang dating Patriarch dahil ang Grand Elder ay may suporta ng mas malakas na Panginoong Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit ang karamihan ng mga miyembro ng espiritual na lahi ay handang suportahan ang Grand Elder. Sa sandaling ito, swish! Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa langit. Siya yun. Naging excited ang Ancient God Eyes Origin. Patriarch, hayaan mong hulihin ko itong taksil ng lahing espiritual. Bahagyang ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakatitig kay Angelica. Ikaw kasi. Napakunot noo si Angelica. Naalala niya na ang pangkat ng tatlo na pinamumunuan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na ito na nakasuot ng puting damit ang biglang sumalakay sa kanya malapit sa Burning Heaven Sea. Kung hindi dahil sa agarang pagdating ni Francis, malamang nahuli na siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay walang iba kundi si Beiming. Sa huli, hindi ka makakatakas sa pagkakahawak ko. Si Beiming ay tumawa ng masama. Hey, Beiming, nakatakas ka last time, pero hindi ko akalain na magkikita tayong muli ng ganoon kaga. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita ang bystander na si Francis. Unti-unting nagiba ang mukha niya, bumalik sa dating anyo. Ikaw ay Francis. Si Beiming noong una ay medyo nalilito, ngunit pagkatapos ay napangiti siya. 1525. Ikaw ay Francis. Si Beiming noong una ay medyo nalilito, ngunit pagkatapos ay napangiti siya. Hindi niya inaasahan na babalik si Francis sa spiritual race kasama si Angelica. Pagkatapos ng lahat, maraming dakilang kapangyarihan ng Ancient Desolate Realm of Gods, kasama ang Heaven-defying faction, ang nagbabantay sa Ninth God Eye ni Francis. Ngunit pinili ni Francis na magpakita ng sarili at bumalik pa sa espiritual na lahi. Francis. Napangiwi din ang apat na enforcer na elder. Sila ay kamakailang na-promote na tagapagpatupad na elder ng espiritual na lahi, ngunit sa totoo lang, hindi sila miyembro ng espiritual na lahi. Sa halip, sila ay mga miyembro ng Heaven-defying faction, at natural nilang naiintindihan kung ano ang nangyayari kay Francis. Sa dikalayuan, ang mga nanunood na miyembro ng spiritual race ay nanginag lahat, kasama na ang Ancient God Eyes Origin. Paanong naging siya? Nanginginig sa takot ang katawan ng Ancient God Eyes Origin. Napagpasyahan na niya na huwag nang guluhin si Francis sa buong buhay niya, ngunit muntik na niyang masaktan si Francis pagkatapos niyang bumalik sa spiritual race. At hindi ba ngayon lang sinabi ni Francis na hinayaan niyang makatakas si Beiming noong nakaraan? Si Beiming, ang taong sumusuporta sa Grand Elder mula sa mga anino, ay isang Third Heaven God Lord. Kahit na tila walang katotohanan, ang Beiming ay tila may kaugnayan kay Francis, tila natalo at pinilit na tumakas. Swish!
Habang iniabot ni Francis ang isang kamay, nabuo ang isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Sa isang light swing, nagpaputok siya ng bolt ng Primal Chaos Tribulation Lightning Energy. Sa di kalayuan, naramdaman ng Grand Elder ang malakas na pag-atake na ito at agad na umiwas. Gayunpaman, ang space-time intent ay bumaba sa kanyang katawan, na dinadala ang kanyang bilis at bilis ng pag-iisip sa paggapang ng isang suso. Crystal Spirit Liquefaction. Napilitan ng Grand Elder na gamitin ang kanyang secret bloodline art, ang kanyang katawan ay naging transparent na likidong kristal. Kapla Ash. Ang lakas ng Primal Chaos Tribulation Lightning ni Francis ay tumama sa Grand Elder, na tumago sa kanyang katawan, ngunit ilang sandali pa, nagsimulang maghilom ang napakalaking sugat sa katawan ng Grand Elder. Sa paggamit ng sekretong sining ng lahing espiritual, naiwasan ng Grand Elder ang isang nakamamatay na suntok. Ngunit gayunpaman, hindi ganap na mapawalang bisa ng lihim na sining ng lahing espiritual ang pag-atake. Isang patak ng dugo ang dumaloy mula sa sulok ng mga labi ng Grand Elder, at ang kanyang mukha ay namutla. Nabawasan ang panggigipit kay Angelica, at nagawa na niyang lumaban ng pantay-pantay sa Grand Elder, kahit na nagtagumpay. Sa isang maliit na pag-atake na ito mula kay Francis, naramdaman ni Beiming na mas lumakas si Francis. Lahat, pumunta ka na dito. Sigaw ni Beiming. Siya ang nag-iisang divine emissary na naruroon sa spiritual race. Alam ni Beiming na hindi siya kalaban para kay Francis mag-isa, ngunit hindi siya basta-basta makakaalis. Magre-resulta iyon sa pagkabigo sa misyon at mabigat na parusa. Bukod dito, ang buong espiritual na lahi ay nasa ilalim ng kanyang kontrol ngayon, at marami siyang mga subordinate. Ang tagumpay ay hindi labas sa tanong. Whoosh! 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 Sunod-sunod na itim na silhouette, bawat isa sa kanila ay naglalabas ng kahangahangang enerhiya, lumabas mula sa iba't ibang bahagi ng espiritual na lahi at dumating sa tabi ni Beiming. Isa sa mga ito ay isang Palace King, at mayroong ilang First Heaven God Lords. Bukod doon, marami rin ang mga piling tao na sinaunang Diyos. Ang mga kalapit na miyembro ng spiritual race ay natigilan lahat. Wala sa kanila ang nakaisip na napakaraming eksperto ang nagtatago sa espiritual na lahi. Boom! Bang! Bumagsak! Pinagsama-sama ng Grand Elder ang kanyang bloodline power at divine power sa isang malakas na strike na nagawang pansamantalang itulak pabalik si Angelica. Siya at ang apat na tagapagpatupad na Elder pagkatapos ay lumipad sa tabi ni Beiming. Ang plano nila noon ay kontrolin ang spiritual race para mahuli nila si Angelica, ngunit ngayon, ang pakikitungo kay Francis ang una nilang prioridad. Francis, kahit na mas malakas ka sa akin, marami pa akong subordinate. Wala kang magawa. Napangiti si Beiming. Sa sandaling ihayag ni Francis ang kanyang totoong mukha, nagpadala si Beiming ng salita. Kailangan lang niyang iantala si Francis hanggang sa dumating ang mga reinforcement mula sa Heaven-defying faction, kung saan matatapos si Francis. Hinayaan kitang makatakas noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito ay mapahamak ka. Nakatutok ang mga mata ni Francis. Noong nakaraan, ang Heaven-defying faction ay hindi lamang nagpadala ng maraming divine emissaries, nagpadala pa ito ng protector nito. Ang grupo ni Francis ay napilitang pumasok sa isang mapanganib na sitwasyon. Tiyak na ipaghihiganti niya ang kanyang sarili, at magsisimula siya sa Beiming. Mayabang na junior. Sigaw ni Beiming. Binigyang diin ni Francis ang pagkatalo ni Beiming, ninakawan siya ng anumang dignidad na iniwan niya sa spiritual race. Whoosh! 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 Nagsimulang gumalaw ang mga nasasakupan ni Beiming. Ang kalaban ay mayroong Beiming, ang Grand Elder, at isang Palace King. Ang natitirang mga Lord-Lord at mataas na ranggo na sinaunang mga Diyos ay nakatayo sa likuran upang magbigay ng suporta at pagkagambala. Hahayaan kitang subukan ang aking Primal Chaos Domain. Mukhang nasasabik si Francis. Bees. Ang napakalawak na Primal Chaos na enerhiya ay lumabas mula sa katawan ni Francis at sumanib sa mundo. Ilang sandali pa, isang malawak na lugar ang naging madilim at makulimlim. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nagsimulang maglaho, na nagiging mga agos ng magulong enerhiya na random na lumipad sa rehiyon.
Sa isang iglap, nabuo ang Primal Chaos Domain. Sa loob ng domain na ito, ang grupo ni Beiming ay nadama na ang kanilang mga koneksyon sa mundo ay naputol, ang kanilang mga katawan ay hamina. Ang divine power na pinakawalan nila ay hinihigop at nilalamon ng primal chaos na enerhiya sa kanilang paligid. Kasabay nito, kailangan nilang ito ng lahat ng kanilang kapangyarihan sa pag-iwas sa magulong agos ng enerhiya na lumilipad sa primal chaos domain. Nabigo ang isang rank 9 ancient god na umiwas sa oras at napawi ng isang torrent ng primal chaos energy. Sa antas ni Francis, kahit na ang pinakamaliit na panganib na ipinakita ng primal chaos domain ay madaling pumatay ng sinuman sa ilalim ng antas ng Diyos na Panginoon. Sa iba't ibang dahilan, nagsimulang makaramdam ng takot ang mga miyembro ng grupo ni Beiming bago pa man magsimula ang labanan. Tumutok sa pagtatanggol at pag-alis sa lugar na ito. Namutla si Beiming at agad na sumigaw. Nararamdaman niya kung gaano kalakas ang primal chaos domain na ito. Kung hindi sila aalis ngayon, hindi mahalaga kung gaano karami ang nasasakupan niya. Kayong lahat, mamatay dito. Umungol si Francis habang kinokontrol niya ang primal chaos domain. Ang primal chaos domain ay naging mas magulo, ang mga torrents ng primal chaos na enerhiya ay umaagos sa buong rehiyon. Ipagtanggol. Habang sumisigaw si Beiming, ilang beses niyang itinulak ang kanyang palad, na nagwasak ng ilan sa mga agos ng enerhiya. Ngunit hindi niya kayang protektahan ang lahat. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nagmamasid sa lahat. Sa tuwing nagbubukas ng pagkakataon ng kaguluhan sa loob ng primal chaos domain, sasamantalahin niya ito para pumatay ng isang kalaban. Sunod-sunod na hiyawan ang umalangaw-ngaw habang sunod-sunod na pinatay ang isang miyembro ng Sub-God Lord. Ilang sandali pa ay patay na silang lahat. Panahon na para sa mga Panginoong Diyos ngayon. Ang malamig na tawa ni Francis ay umalangaw-ngaw sa primal chaos domain. Sa loob ng primal chaos domain, nagsimulang dumagsa ang mga energy torrents ng mas malaking kapangyarihan. Si Francis mismo ay nagsimulang gumalaw. Boom! Bang! Bumagsak. Ang grupo ni Beiming ay nagpatuloy sa pag-iwas sa mga panganib sa kanilang paligid habang sila ay tumakas patungo sa gilid ng domain. Ngunit sa oras na ito, isang figure ang lumitaw sa likuran nila. Francis. Malungkot ang mukha ni Beiming at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Swish. Kinuha niya ang kanyang fragment ng ancestral artifact at pinutol ang napakalaking alon ng enerhiya ng primal chaos. Gayunpaman, ang enerhiya ng primal chaos ng domain ay agad na sumulong upang harangan at pahinin ang pag-ataking ito. Samantala, ginamit ni Francis ang kanyang space-time law para maiwasan ang pag-atake habang papalapit din sa grupo ni Beiming. Bilisan mo at umatake. Sigaw ng Grand Elder. Ngayon lang niya naranasan ang lakas ni Francis. Ang ordinaryong ikalawang langit na Diyos Lords ay mga tupa lamang nakakatayin para sa kanya. Fush! Agad na tumugon ang iba pang mga miyembro na nagpadala ng sunod-sunod na pag-atake. Sa isang pag-iisip, kinokontrol ni Francis ang primal chaos domain. Ang mga daloy ng enerhiya ng primal chaos ay umiikot sa kanyang katawan. Boom! Bang! Bumagsak! Habang papalapit ang mga pag-ataking iyon, lahat sila ay hinaranggan ng mga daloy ng enerhiya ng primal chaos. Sa isang kisap mata, narating ni Francis ang grupo ng Grand Elder. Iniwagayway niya ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Kakrak! Ang isang unang langit na Diyos na Panginoon ay nahati sa kalahati, kasing patay ng posibleng maging isa. Pinigilan ng Primal Chaos Domain ang mga kaaway ni Francis habang pinalalakas si Francis. Matapos patayin ng isang tao, lumipat si Francis sa kasunod at iniwagayway muli ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Francis, tumigil ka! Napasigaw si Beiming sa gulat, at sumama siya sa Grand Elder at Palace King sa pag-atake kay Francis. Ang Palace King at ang Grand Elder ay hindi man lang nang ahas na lumapit kay Francis ng mag-isa. Lumipat lang sila kapag magkasama silang tatlo. Ngunit dahil all around silang pinigilan sa loob ng Primal Chaos Domain, imposibleng mahuli nila si Francis. Hindi pinansin ni Francis ang tatlo at ipinagpatuloy ang kanyang walang awa na pagpatay. Pinatay ni Francis ang First Heaven God Lords na parang mga langgam.
Di nagtagal, si Beiming, ang Grand Elder, at ang Palace King na lang ang natira, at sila ay nalugmok sa ganap na kawalan ng pag-asa. Francis, iligtas mo ang aming buhay at magkakaroon ka pa ng oras para umalis. Nagpa siya si Beiming na magpakita ng kahinaan. Nakikita niya na hindi ginamit ni Francis ang kanyang buong lakas at mayroon pa ring maraming subordinate na hindi pa lumilitaw. Walang pagkakataon na manalo silang tatlo. Sa oras na ito, nagpa siya si Beiming na ipahiwatig na ang Heaven-defying faction ay nagpapadala ng mga eksperto at dapat umalis si Francis sa lalong madaling panahon. Salamat sa babala. Tatapusin ko agad kayong tatlo. Ngumisi si Francis. Sa loob ng Primal Chaos Domain, siya ay tulad ng isang Diyos ng kadiliman, na nagbibigay ng hindi nakikitang panggigipit at pangamba. Buzz. Bees. Ang Primal Chaos Domain ay unti-unting nagsimulang magkontrata, ngunit ang lumiliit na lugar ay nagkonsentro lamang ng kapangyarihan nito. Primal Chaos Lock. Pinagdikit ni Francis ang kanyang mga kamay at gumamit ng ibang kasanayan. Ginamit niya ang lahat ng divine power sa Primal Chaos Domain para sa Primal Chaos Lock. Buzz. Bees. Ang madilim na dimensyon ay unti-unting kumupas, nag-iwan ng tatlong itim na globo ng magulong enerhiya. Ang mga sphere na ito ay nagselyado kay Beiming, ang Palace King, at ang Grand Elder. Huwag mo na akong isipin na hawakan ako. Sigaw ni Beiming. Inactivate niya ang kanyang bloodline at fragment ng ancestral artifact, na nagpakawala ng pinakamataas na alon ng enerhiya laban sa Primal Chaos Lock. Walang pakialam si Francis sa paglaban ni Beiming. Pagkatapos ng lahat, sabay-sabay niyang ginamit ang tatlong Primal Chaos Locks. Ang kanyang kawalan ng focus ay naging sanhi ng bawat Primal Chaos Lock na maging mas mahina kaysa karaniwan. Gayunpaman, ang hari ng palasyo at ang Grand Elder ay hindi kayang lumaban. Boom! Bang! Ang dalawang magulong globo ay biglang sumikip at sumabog. Ang Heaven-defying faction Palace King at ang Grand Elder ay patay na. Nang pinagmamasdan ni Francis ang Grand Elder, napagtanto ni Francis na ang Grand Elder ay binago ng Heaven-defying faction sa isang Death God Guard, na inilagay siya ng ganap sa ilalim ng kontrol ng Heaven-defying faction. Bilang isang Death God Guard, ang Grand Elder ay isang kasangkapan lamang na ginamit upang kontrolin ang espiritual na lahi, kaya pinatay siya ni Francis nang walang pag-aalinlangan. Ang tanging kalaban na natitira ay si Beiming. Sa di kalayuan, ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay tulala at hindi makapagsalita. Isang makapangyarihang grupo na pinamumunuan ni Beiming at ng Grand Elder ang nawasak ni Francis lamang. Boom! Bang! Bumagsak! Ang magulong itim na globo na may hawak na Beiming ay biglang bumukol at nabasag. Umalis si Beiming at galit na tinitigan si Francis, ngunit wala siyang magagawa. Swish! Tumalikod si Beiming at tumakas. Masyadong malakas si Francis ngayon. Kung patuloy siyang mananatili, ay dadagdag na lang niya ang kanyang pangalan sa listahan ng mga patay. 1526. Tumalikod si Beiming at tumakas. Masyadong malakas si Francis ngayon. Kung patuloy siyang mananatili, ay dadagdag na lang niya ang kanyang pangalan sa listahan ng mga patay. Sabi ko dati this time, mapahamak ka na. Itinuon ni Francis ang kanyang kaliwang mata sa Beiming, na nagtitipon ng enerhiya ng Primal Chaos at enerhiya ng Tribulation Lightning. Swish! Biglang sumabog ang isang madilim na kidlat mula sa kaliwang mata ni Francis at tumama sa Beiming. Ah! Napasigaw si Beiming, ang kanyang katawan ay nanlamig saglit. Matapos tamaan ng Primal Chaos Lightning Sword, naramdaman niya ang Primal Chaos at Tribulation Lightning energies na nagdudulot ng kalituhan sa kanyang katawan, na pumipinsala sa kanya sa pisikal at espiritual. Pagkalipas ng 6 na taon, ang enerhiya ng Primal Chaos ni Francis at ang enerhiya ng Tribulation Lightning ay parehong nalinang sa isang bagong antas. Nagsimulang umungol si Beiming sa sakit. Ngunit wala siyang gaanong oras para makahinga. Hindi maganda. Namutla si Beiming nang maramdaman niya ang papalapit na panganib at agad na tumakas. Ngunit si Francis ay nasa kanya na, ibinababa ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Sa kanyang pagmamadali, nagkaroon lamang ng oras si Beiming upang gawing pader ang kanyang Primal Chaos na enerhiya.
Boom! Bang! Ngunit ang makapal na pader na ito ng enerhiya ng Primal Chaos ay tila gawa sa tofu, ang espada ni Francis ay pinutol ito ng malinis sa dalawa. Nagpatuloy ang espada sa dibdib ni Bing-ing na nagtamo ng malaking sugat. Lumipad pa atras si Bing-ing, nagsusuka ng dugo. Swish! Bago pa man siya makatayo, ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ay tumusok sa kanyang dibdib. Hindi, Francis. Iniabot ni Bing-ing ang isang kamay at sinubukang humingi ng awa. Ngunit hinding-hindi siya patatawarin ni Francis. Swish! Binuo ni Francis ang pangalawa at pangatlong Primal Chaos Tribulation Lightning Sword at pinasulong sila. Nang makita ang sitwasyon, magagamit lamang ni Bing-ing ang kapangyarihan ng kanyang Divine Kingdom. Ang imahe ng isang napakalaking Divine Kingdom ay biglang bumalot sa Bing-ing. Swoosh! Ang unang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword na tumusok sa paghahayag ng Divine Kingdom ay lubhang nahadlangan at hindi na lumalim pa. Pumutok. Itinuon ni Francis ang kanyang mga mata at sumigaw. Boom! Bang! Bumagsak! Ang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords na nasaksak sa Divine Kingdom Manifestation at ang dibdib ni Bing-ing ay parehong sumabog, na nagpadala ng bagyo ng Primal Chaos na enerhiya na napunit sa mundo. Nang tumira ang alikabok, nahayag ang katawan ni Bing-ing, at ito ay gutay-gutay, ang kanyang mga sugat ay malubha habang siya ay nagpupumigla sa pintuan ng kamatayan. Mamatay ka, matapang na sabi ni Francis, ang kanyang kaliwang mata ay muling nagpaputok ng isang Primal Chaos Lightning Sword. Boom! Bang! Si Bing-ing ay hindi kayang lumaban ngayon. Tinamaan siya ng Primal Chaos Lightning Sword, at ang enerhiyang bumuhos sa kanyang katawan ay nagpawi sa kanya sa katawan at kaluluwa. Sa wakas, si Bing-ing na minsang nakahuli kay Francis sa isang galaw ay napatay ng mismong Francis na iyon. Marami sa mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ang lahat ay natulala, tila natulala. Lahat sila ay mga taong sumuko sa Grand Elder at piniling sumunod sa kanya, ngunit ngayon, ang Grand Elder at ang taong sumusuporta sa kanya ay pinatay ni Francis. Nagpakita si Francis ng hindi maisip na kapangyarihan. Kahit na sinubukan nilang tumakbo, ito ay walang saysay. Pakiramdam ng Ancient God Eyes Origin ay nawala ng lakas ang kanyang katawan, at malumanay siyang bumagsak sa lupa, nanlalambot ang kanyang mukha. Sa ipinagbabawal na lugar ng espiritual na lahi. Swish! Swish! Maraming tao ang lumipad palabas, at nakita ni Francis ang Patriarch, Second Elder, at Third Elder kasama nila. Habang nakikipaglaban si Francis, nagtungo si Angelica sa ipinagbabawal na lugar upang palayain ang mga miyembrong nakakulong doon. Patriarch. Sa isang iglap, ang lahat ng taksil ng lahing espiritual ay lumuhad at nagmakaawa para sa kanilang buhay. Ang Patriarch ay ganap na hindi pinansin ang mga taong ito. Francis, ano ang nangyari sa Grand Elder? Tanong ng Patriarch. Dahil nagawa nilang lumabas at tingnan ang ugali ng mga taksil, nahulaan na niya na natalo ni Francis ang Grand Elder at ang mga mahiwagang ekspertong iyon. Lahat ng patay, mahinahong sagot ni Francis. Ang mga salitang ito ay naging dahilan upang ang mga mukha ng mga miyembro ng espiritual na lahi na kalalabas lang ay naniga sa hindi paniniwala. Alam ng Patriarch, Second Elder, at Third Elder kung gaano kalakas ang mga eksperto sa Heaven's Legacy race na iyon. May Third Heaven God Lord pa nga sa grupong iyon. Ngunit sinasabi ni Francis na ang mga taong ito ay patay na lahat. Malaking pabor ang utang namin sa iyo para dito, Francis. Ang pangalawang elder ay walang pakialam kung ito ay totoo o hindi, at siya ay humakbang pasulong upang mag-alay ng kanyang pasasalamat. Mapalad na ang espiritual na lahi ay nagbago ng saloobin kay Francis sa isang napapanahong paraan, kung hindi, maaaring hindi pinili ni Francis na iligtas sila. Guro, ano ang nangyari sa mundo? Paano naging ganito ang espiritual na lahi? Agad na tanong ni Angelica. Kung siya at si Francis ay hindi nagmamadaling bumalik, ang espiritual na lahi ay maaaring nawasak. Mahabang kwento. Ilang oras na ang nakalipas, biglang bumaba ang mga eksperto sa Heaven's Legacy race, kinuha ang lahat ng upper echelon na miyembro ng spiritual race, at pinilit kaming magpasakop. Simpleng paliwanag ng Patriarch.
Ang espiritual na lahi ay hindi katugma sa mahusay na inihandang Heaven's Legacy Race, at lahat ng mga miyembro ng upper echelon nito ay nahuli. Nang maglaon sa ilalim ng mga pananakot at panunuhol ng Heaven's Legacy Race, pinili ng Grand Elder na magpasakop. Sa huli, ang Grand Elder ay binago sa isang Death God Guard, naging isang laro para sa Heaven's Legacy Race. Ang Heaven-defying faction ay tila may isa pang layunin sa pag-agaw sa spiritual race. Nagsimulang mag-isip si Francis. Noong una, naniniwala siya na kinuha ng Heaven-defying faction ng spiritual race para makapag-set up sila ng bitag para sa kanya, ngunit kung ito ay dapat na isang bitag, maglagay sila ng hindi bababa sa 3 divine emissaries dito, o kahit na nagpadala ng protector. Sa madaling salita, ang Heaven-defying faction ay may isa pang layunin na nasa isip. Ngunit hindi ngayon ang oras para pag-usapan iyon. Kailangan nating umalis kaagad sa lugar na ito. Sabi ni Francis. Walang alinlangang nagpadala si Beiming ng kanyang pagdating sa Heaven-defying faction. Isang malaking puwersa ang maaaring dumating dito sa lalong madaling panahon. Habang si Francis ay mas malakas kaysa dati, siya ay magiging walang magawa laban sa tagapagtanggol. Umalis. Saan? Nagulat ang Patriarch. Ang espiritual na lahi ay naitatag sa lugar na ito sa loob ng maraming taon, at ang mga tao nito ay nagkaroon ng malalim na pagmamahal para sa lugar na ito. Nakita ni Francis na ayaw umalis ng Patriarch, ngunit espesyal ang sitwasyon. Kailangang umalis ang lahing espiritual. Ngunit saan sila pupunta? Sa sandaling ito, isang sinaunang Diyos ang lumipad mula sa grupo ng mga miyembro ng espiritual na lahi sa di kalayuan. Napatingin ang lahat sa sinaunang Diyos na ito. Napag-alaman nilang kakaiba na ang isang taksil ng espiritual na lahing ay naglakas loob na sumugod sa harap ng spiritual race godlords at Francis. Mga tao mula sa espiritual na lahi, miyembro ako ng Life Sacred Land. Kung wala kang mapupuntahan, maaari kang pumunta sa Life Sacred Land. Nagulat ang mga tao nang marinig ang pagkakakilanlan ng lalaking ito. Nagpalitan sila ng tingin, naghihinalo pa rin sa tunay na pagkatao ng lalaking ito. Pumunta tayo sa Life Sacred Land, sabi ni Francis. Miyembro man o hindi ang taong ito ng Life Sacred Land, ang pagpunta sa Life Sacred Land ay talagang tamang pagpipilian. Ang espiritual na lahi ay hindi gustong lumipat, kaya pinakamahusay na humingi ng tulong mula sa banal na lupain sa alinmang kaso. Tiwala si Francis na ang pag-uugali ng Heaven-defying faction ay isang hamon sa awtoridad ng Life Sacred Land, at ang Sacred Land ay hindi basta uupo at manunood. Okay. Sa Sacred Land. Tumango ang patriarka bilang pagsang-ayon. Ang pinakamataas na dalubhasa ng Life Sacred Land ay isa sa 8 Great God Eyes at may hawak na titulo ng Diyos. Ang lahing espiritual ay isang paksayon sa ilalim ng pangangasiwa ng banal na lupain. Pagkatapos ng isang malaking insidente, ang banal na lupain ay hindi maaaring manatiling walang kinalaman. Nagsimulang magtungo si Francis at ang spiritual race group patungo sa Life Sacred Land. Tungkol naman sa mga taksil, ang Patriarch ay naglagay ng isang espesyal na marka sa kanilang mga katawan at pagkatapos ay inutusan silang bantayan ang espiritual na lahi. Makalipas ang kalahating buwan, dumating ang grupo sa Life Sacred Land. Pagdating nila, bumungad sa kanila ang domain. Pakiusap. Isang Sacred Land Elder ang naghihintay para pamunuan sila papasok. Elder, kami? Naghandang magpaliwanag ang Patriarch. Ang buhay na hiniling ng Diyos na makita ka. Kailangan lang ninyong lahat na sumunod sa akin. Magiliw nang umiti ang Elder ng Sacred Land. Ano? Ang Diyos. Ang Patriarch, ang pangalawang Elder, at maging si Francis ay nagulat lahat nang marinig ito. Hindi nila kailanman inaasahan na ang Diyos ng buhay ay humiling ng pakikipagpulong sa kanila. Marahil ay may napansin na ang Diyos ng buhay, o kung hindi, ang Sacred Land ay hindi magpapadala ng isang tao upang makalusot sa espiritual na lahi. Si Francis ay nabanggit. Malamang na matututunan nila ang katotohanan kapag nakilala nila ang Diyos ng buhay. Sa tuktok ng sinaunang Life Tree ay isang palasyo ng malakristal na berde na nagpapalabas ng nakakaaliw na enerhiya ng buhay. Pagpasok pa lang nila sa palasyo ay bumulaga na ang party.
Nakatayo sa itaas na bahagi ng palasyong ito ay isang matangkad, marangal, at matikas na babae. Nakasuot siya ng mapusyaw na berdeng imperial robe na ilang talampakan sa likuran niya. Ang kanyang katawan ay perpektong hugis, ang kanyang balat ay malambot at maganda, ang kanyang mukha ay nagtataglay ng isang katangi tangi at walang katulad na kagandahan na nagpatuyo sa lahat ng bagay sa paligid niya sa ningning nito. Ang Diyos ng buhay. Nanginginig ang isip ni Francis. Hindi niya inasahan na ang Diyos ng buhay ay magiging napakagandang babae. Mukhang hindi pa siya masyadong matanda, at mahirap isipin na siya ay isang taong nabuhay ng 10-10 bilyong taon. Ang Diyos ng buhay ay isang marangal at hindi malalabag na Diyosa, ngunit nagpakita siya ng isang hindi maipaliwanag na pagpapalagayang loob na nagparamdam sa sinumang tumingin sa kanya ng pakiramdam ng pagiging malapit. Ang mga miyembro ng espiritual na lahi ay nahuhulog sa kagandahan at init ng buhay na Diyos, lahat ng kanilang mga alalahanin ay natangay. Maging ang spiritual race patriarch, isang second heaven old monster na nabuhay ng hindi mabilang na mga taon, ay tahimik na pinahahalagahan ang buhay na Diyos. Mga tao ng espiritual na lahi. Ang buhay na Diyos ay nagsalita, ang kanyang makalangit na tinig ay tumatagos sa kanilang mga isipan. Pagbibigay galang sa Diyos ng buhay. Yumuko ang party ng spiritual race. Hindi na kailangan ng courtesy. People of the spiritual race, naparito ka para humingi ng tulong sa sacred land, oo. Ang Diyos ng buhay ay dahan-daang umupo. Oo, ang aking espiritual na lahi ay pilit na kinuha ng heaven-defying faction. Kung hindi dahil sa pagbabalik ni na Angelica at Francis, ang buong espiritual na lahi ay maaaring maging kanila na. Baka sa mukha ng spiritual race patriarch ang kalungkutan at pighati. Hindi lang iyong spiritual race. Ganito rin ang nangyari sa Blazing Gold Race, Divine Tree Ocean, at Heaven Shaking Alliance. Ang seryosong mukha ng Diyos ng buhay ay nagpakita ng ibang uri ng kagandahan. Napansin na ng Diyos ng buhay na may mali, kaya nagpadala siya ng mga miyembro upang makalusot sa 4 na 5 star na paksayon, ngunit hindi niya nalaman kung ano ang eksaktong nangyayari. Ngunit pagkatapos, bumalik sina Francis at Angelica, ibinato ang sitwasyon sa espiritual na lahi sa pagkagulo. Matapos makinig sa kwento ng spiritual race patriarch, ang Diyos ng buhay ay nakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa sitwasyon. Ano? Ang iba pang 5 star na paksayon. Ang patriarch at ang iba pa ay natigilan lahat. Ang mga paksayon na binanggit ng Diyos ng buhay ay ang iba pang 5 star na paksayon ng Zealing Zone. Sa kasalukuyang sitwasyon, masasabi pa nga na ang heaven-defying faction ay nakapasok sa buong Zealing Zone maliban sa Life Sacred Land. Ang heaven-defying faction, ano lang ang sinusubukan nitong gawin? Nadurog ang puso ni Francis. Malapit sa hangganan ng Zealing Zone, sa napakaitim na palasyong iyon sa tuktok ng gitnang isla sa Heaven's Legacy Race Divine Kingdom, ang mga upper echelon na miyembro ng heaven-defying faction ay nagtipon. Heaven Lord, Francis at Angelica ay bumalik, na nagdulot ng sakuna sa spiritual race. Lahat ng mga tauhan natin na nakatago doon ay nalipol. Tumayo ang isang nakaitim na matanda. Si Beiming ay humiling ng mga reinforcement mula sa kanya, ngunit ang heaven-defying faction ay hindi nagpadala ng anuman. Hindi mahalaga, ang protector na sinabi. Sa tabi niya, ang Heaven Lord ay palaging nakangiti. Ngunit ang iba ay maaaring makakita ng bahid ng galit sa ngiting ito, dahil ito na naman ang 9th God ay nasumire sa kanilang plano. Panahon na para ipakita sa Ancient Desolate Realm of Gods ang lahat ng mayroon tayo. May isang huling hakbang na lang sa plano natin. Biglang nagpahayag ang Heaven Lord, ang kanyang maitim at hindi maarak na mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.